Nung nanisid nga pala si Papa kahapon, marami daw siya nakitang balakwit. Pero hindi nga niya pinanguha at para mabidyohan ko daw muna. O diba, pati si Papa lahat ng kilos gusto nakablog na. So yun na nga guys, for today's video ay sasama nga pala ako kay Papa sa paninisid. Kasama nga rin pala namin si Johan at Yasi. At mangunguha nga daw kami ng balakwit. Medyo mataas na nga pala ang tubig o taib na. Sabi ni Papa mas maganda daw manguha nun kapag mababa pa ang tubig para daw mahina ang agos. At syempre para madaling makapanguha at mababaw. Yun kasing pangunguhaan namin ay bungad siya ng ilog. Parang ganito rin din sa amin. Pero yun na nga tinanghali kasi ako ng gising at parang wala namang bago doon. Kakaisang episode ko kasi inabot ako ng 3:00 ng madaling araw. Lintis na kay drama yan. Maganda nga pala ang panahon ngayon at kalmang-kalma. Lantap na lantap ang tubig. Yung ganda rin sana kakalma, maganda mangilaw. Kaso nga lang ngayon kapag gabi na at mangingilaw na kami, lumalakas na ang hangin. Sa bagay napapanahon na kasi at mag-adyon na. Umpisa na naman ang habagatin. Parang ang lungkot naman ang aming Disney princess ay Parang napilitan lang atang sumama. Parang habang nalaki si Yasi nagiging mahiyain sa camera. Samantalang noon ay kapag nag-vlog ako gusto niya lagi kasama sa video. Tapos siya palagi ang nag-aaya sa akin mag-vlog daw kami para daw marami kaming pera. Mana ka talaga sa ate mo mukhang pera. Kada sahod ko kasi binibilhan ko sila ng mga bagay na gusto nila. Wala lang, share ko lang. Nga pala nandito na kami sa aming apanisiran. Hindi nga pala ganun kalalim ang tubig at hindi rin ganun kababaw. Sakto lang. Si Yasi nga pala ilulublob din yan sa dagat pero dito lang siya sa may katig. Parang medyo malabo nga pala ang tubig at hindi lang medyo, parang malabo nga talaga. Hindi ko makita Ang halaga ko sa kanya. Lakaoy. Ayan nga kahit sumisid ako sa ilalim, malabo pa rin. Hindi malang makita ang kagandahan ko. Lakaoy, pilingon. Parang way klaro kami makakuha ng balakwit. Sabi ni Papa maganda nga daw kahapon. Mababaw tapos malinaw ang tubig. At saka ang dami daw balakwit parang nakalatag lang sa ilalim ng dagat. Kaya hindi niya pinanguha at maganda daw bidyuhan yun. Yun naman ay hindi basta-basta naalis, basta sabihan mo laang. Charis, ginawang tao. Pero yung mga ganun nga talagang hindi sila nagalalayo. Nga pala medyo malinaw din naman pala ng kauntian sa ilalim. May nilagay nga pala si Papa lambat din sa may bato at may katanga daw sa loob. Nakita na nga rin daw pala niya yan kahapon sa bato na yan. Kaso nga lang hindi niya nahuli. Umahon nga pala muna ako saglit at ang aking tay nga ay kumikirot. At hindi ko na nga rin pala nabidyuhan yung paghuli ni Papa din sa katang. Mas lumabo kasi yung tubig at nagwawala kasi yung katang. Ikaw ba naman ang kawitin? Hindi ka magwala. Pero sabi ni Papa gusto mo ulitin natin, ilagay natin sa ibang bato para mabidyuhan mo. Pero sabi ko nga sa kanya wag na at parang inatarantado lang natin ang mga sarili natin. Nang hinaya nga pala si Papa at napitasan ng sipit. Kapag ganyan kasi reject na yan. Mura na lang ang halaga kapag ibebenta mo kaya uulamin na lang daw namin. Nga pala kanina pa ako naiirita sa aking goggles at yan ang labo. Kaya naman lalagyan ko nitong toothpaste. Nilalagyan nga pala namin ng ganyan para hindi mag-moist yung salamin. Wala lang, share ko lang. So yun na nga mabalik tayo din sa ilalim. Parang wala naman ako nasa site na balakwit. Pero may nakuha na nga pala si Papa. Konti nga lang. May parte kasi talaga na sobrang labo. So paano natin makikita ang balakwit niyan? O ba't parang nagagalit na naman? Wala man kaming makitang balakwit pero may mga nakikita nga kami ditong balatan. Pinapanguha nga pala namin kahit maliliit pa at gawa ng ilalagay namin yan sa cage. Tapos kapag lumaki na, iba na naman ang makikinabang. Yung medyo malalaki nga pala na nakukuha namin ay lulutuin na namin yun, tutuyuin at ibebenta. Nga pala palagi na lang ako minababasa paano daw iluto yan para maiulam. Ulit-ulit ko na rin pong sinasabi, hindi po kami nag-uulam ng gayan. Ngani, yan po ay binebenta laang namin. Sa proseso naman ng pagluluto para maibenta, tatanggalan ng bituka, ilalaga, papausukan, tapos ilalaga ulit, tapos ibibilad sa araw. Kapag tuyo na po yun, pwede mo nang ibenta. Sa mga naghahanap po ng video para doon sa proseso, meron po akong video niyaan, nakapin po dito sa aking page. Tapos sa magtatanong naman po kung saan namin binebenta, sa Pagbilao, Quezon po. Pero sa ngayon, pinipick up lang po yan din sa amin sa bahay. O ayan ha, sinabi ko na po ulit. Pero alam niyo, may mababasa na naman akong comment dyan. Paano yan iluto? Saan yan pwede ibenta? Anong ginagawa nyo dyan? Bakit nanguha kayo ng ganyan? Ay, ambot. Nga pala, sobrang labo na ng tubig, kaya naman ililipat kami. Doon nga pala kami lilipat sa malapit sa fish cage. At malinaw nga daw doon. At saka doon din ako lagi dati nangunguha ng balakwit. Awan ko nga lang ngayon kung may makukuha kami. So yun na nga, nandito na nga pala kami. Ito nga palang pwesto namin ay nahihibasan din. Pero hanggang tuhod nga lang. Kapag nangihibasan ako dito, lagi ako nakakakuha ng saang, balakwit, at saka yung mga kasag. Wala nga pala masyado makikitang malaking isda dito kasi babaw lang ito. Karamihan lang sa makikitang isda dito ay mga palata. Pero kapag gabi, may mga nahuhuli kami ditong malalaking samaral. Kapag naninigin si Papa. Dito nga rin kami dati nanikin nung nanghuli kami ng pusit. Mas maganda nga talaga kung manghuhuli ka ng mga lamang dagat ay kapag gabi kasi mas active sila sa gabi. Kapag umaga kasi mga nakatago sila sa bato. Hindi tulad kapag gabi mga nakalabas laang sila at asibatin mo na laang. Nga pala hindi ako ganun kahusay sa paninisid. Kumbaga ay marunong laang ako maglangoy. Kumbaga ay mahilig lang talaga ako sumama sa ganito at masaya kasing gawin. Nagamasid-masid lang din sa ilalim pero takot sa mga malalaking bato lalo na kapag may butas. Na-imagine ko kasi kapag sumilip ako doon parang may bubulaga sa aking halimaw. Tapos kapag sobrang lalim na parang ako'y napapanlaw. Para bagang may susugod sa aking pating na nakangiti habang papalapit sa akin. Nga pala may nakita kaming kibot at kukunin nga pala sana ni Papa kaso nga lang ay medyo mahirap kunin. Kaya hinayaan na lang namin. Wala nga pala kaming makitang balakwit at puro mga sikad-sikad nga nakikita ko dito. Pero pinanguha ko na nga rin pala at wala namang ibang madampot ay pareho lang din naman ang lasa niyan sa balakwit. Malaki nga lang ang laman ng balakwit kaysa dyan. Bali pinipili na nga pala ni Papa yung mga nakuha namin balatan. Yung maliliit ay nilalagay niya din sa may cage. Puro mga balatan nga lang pala ang laman niyan. So ayun, tara silipin natin yung mga alaga naming balatan.
Hibasanan sa ilog, sa laot, kahit sa palaisdaan, dala ang sibat at sirop para manguha ng mauulam. Katabo din, tara na, walang tamaan sa probinsya. So yun na nga, mabalik tayo. Lumipat nga pala ulit kami ng pwesto. At naglalagay nga pala si Papa ng lambat at may nakita nga daw siyang sigapo din sa ilalim ng bato. Papalibutan nga pala muna niya ng lambat bago niya buklatin yung bato. Para kapag tumakbo yung isda, ay lumangoy pala, tumakbo pati. Ay mapapabangga din sa bato. Hindi, ano pala sa lambat, pupulupot. Yan, no, ay pamalimali na naman. Maliit nga lang pala aring sigapo pero hinuli na namin kasi yung ganyang klase ng isda din sa amin ay masyadong maharlika. Kasi yung ganyan kahit sobrang liit na bebentayan dito kasi naalagaan sa palaisdaan. Yung ganyan kalaki siguro mga 50 o 30 pesos. Kaya ang tiyaga ni Johan mamiwas ng ganyan kasi makahuli ka lang ng isang peraso niyan, may pambaon ka na agad. Nung nag-aalaga pa ako ng ganyan, masyadong malaki ang puhunan kasi nga mahal ang isang peraso. Ang isang peraso ng similya ay 55 pesos, 55. Hindi katulad ng sugpo, bangus at saka katang. Ang katang ata ay 3 or 5 piso ang isa, tapos sugpo parang 2 or 3 din. Tapos sa bangus ay parang piso isa. Pero malaki din naman ang tubo lalo na kapag nabuhay lahat. Kaya lang sa palaisdaan ko parang hindi nababagay ang sigapo. Hindi kasi maganda ang daluyan ng tubig sa aking palaisdaan. Ay dapat pa naman sa sigapo laging fresh ang tubig. Eh kaso yung may-ari nga ng palaisdaan hindi laging fresh eh. Yung palaisdaan pa kaya. Nga pala may nakita si Papa ditong lionfish o lalungan kung tawagin din sa amin. Cute silang tingnan pero wag mo subukan na hawakan kasi delikado silang makatinik. Pwede kang lagnatin o di kaya magka-amnesia. Laka oy naman sa amnesia ano. Dini nga pala sa amin kapag nakakita kami ng ganyan, bukod nga pala sa inabidyuhan namin, inahuli din namin at inaulam. Ang mga lalungan naman o lionfish ay sila ay venomous pero hindi sila poisonous. Pwede silang ulamin. Ingat nga lang talaga sa paghuli kasi nga marami silang tinik. At kapag naisahan kang matinik niyan, pagsisihan mo talaga. Sana pala sardinas na lang ang inulam ko. Nga pala bago tayo magpatuloy ay shoutout muna kay Dian Halos, Jan Lister Ordeliano, Jessaman Dinsales, Gianni Lynn Cajano, Rohana Adam, Marisa Kasayuran, Christine Amarayle, Crisel Nacion, at kay Cyrus. So yun na nga at dahil pahibas na mas lalo nang lumabo ang tubig. Kaya naman umuwi na kami. So bali ito nga lang pala yung mga nakuha namin. 3 sigapong yanong kukyo, tapos konting balatan, ilang perasong isda, ilang perasong balakwit at isang katang. Kain po tayo mga katabo di. So yun lang, bye!